ay dapat magkita ron eh. Tinan mo nangyari. Napuruhan si Nonoy. Talagang lumalala na ang sitwasyon, Roman. Pinipilit talaga nila kayong ibalik uli ang inyong mga illegal na negosyo. Kumita na sila. Nakinabang na. Maliwanag ang plano ko. Lihitin mo lahat ngayon. Hindi sila papayag ng gano'n. Kayo may hawak na susi, Don Honorio. Kapag nawala kayo, at saka lang sila pakikinggan ng mga kontak nyo at koneksyon nyo. O kaya'y guluhin ang mga lehitimong negosyo ko, ano? Para balikan kong smuggling at gambling. Di, bigay muna natin ang gusto nila. Para isipin nila na sumuko kayo. Pagkatapos pakawalan natin si Daniel. Mahihirapan na si Daniel ngayon. Nag-iisa na lang siya. Isang batalyon ng mga halang ng bitukan sasagupain niya. Hindi lang yan. Ang balita ko yung mga dating komando ni recruit ni Abad. Alam kung sila sumasabutahe sa aking mga negosyo. Hindi nila kilala si Daniel. Yan ang importante. Magpagaling ka na lang muna, tsaka muna isipin nyo. Ha? Sige, oh. Sige, Salamat po. tuloy na ako. Kasabihan ng mga matatanda sa amin, kapag nag-away ang mga dating magkakaibigan, nayayanig pati ang langit. Ganyan ang nangyayari sa atin ngayon. Pero kayo lang ang nayayanig, Don Honorio. At dahil na rin sa katigasan ng ulo ninyo, Pumayag lang kayo na ibalik ang dati nating negosyo. Eh di natapos kagad ang maliit nating di pagkakaintindihan. hindi na sana nabaldado ang inyong Anghel de la Guardia. Paano ngayon? Wala na kayong tagapagtanggol. Siguro naman ay pagbibigyan nyo na ang aming hiling. Maaring nasa inyo lahat ng alas ngayon, pero nagbabagong kartada sa bawat balasa. Hindi lang pala sa poker kayo bluffer. O baka naman nagpapalakas lang kayo ng loob. Tama ka. Kumpiyansa kayo. Tuliro ko. Para akong isdang kumakawag na nakasakmal na sa pain. Pero kayo, ang mga hipon tulog. Kaya kayo ang tatangin ng Agos. Kung magsalita kayo'y parang kontrolado ninyo ang labanang ito. Ano ba sa akala nyo? Kayong nalagasan ng tao, pati negosyo nyo naapektuhan sa nangyayaring gulo. Pero kayo malalagay sa peligro. Wala na si Roman, Don Honorio. Maraming anghel de la Guardia sa langit. Hindi lamang isa ang nagsisilbi sa akin. Malalaman din ninyo. Tinatakot nyo ba kami? Hindi ko nasakop ang bagay na yan. Talagang mahirap makipag-usap sa mga taong isip lamok. Hindi ka maintindihan. Magpapaalam na ako. Magandang araw sa inyong dalawa. Ano gustong palabasin ng matandang yon? Na meron siyang mga kalaban na kaya niyang pasukuin. Inisin lamang. Pareho mo. Ihudi po. Sino pang tirador ang sinasabi niya? Wala na si Roman, ha? Mautak talaga ang matandang yun. Paghahanapin pa tayo sa langit para makita natin ang bagong birador niya. Pero walang problema. Hihintayin nating bumaba siya dito sa lupa. Maneng? Sinong may dala ng kotseng yun? Yun hong dating driver ni Mang Roman. Alam niyo na raw ang inyong gagawin. Yung mga susi iniwan ko sa opisina. Ba, ay ngayon ko lang nakita yung armas na yun, ah. Palagay ko, pag yan na nakadali, eh, sabog pati bahay bata na elepante, ano? Ay, ito, oh, padala rin ni Roman. Lagay mo dyan. Ito ang basahin mo. Sa bagay, tama si Roman. Magmula ngayon, kailangang matitindi ang armas mo tulad niyan. Mabigat na ang mga kalaban. Mga ex-komando daw. Ito ang litrato. Aba, nako, ay lamang ka na kung ganoon. Ay, kilala mo sila. Ay, ikaw naman hindi kilala nila. Ha? Sa ngayon, Mandoming. Pero darating ang araw,
na makikilala din nila ako. Aba, kaya tapusin mo na kagad ang laban. Para kung makilala ka man, baliktad na ang puso at bituka nila. Pero hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung paano ka napasok sa kaguluhang ito. May tinatanaw akong utang na loob, Mandomeng, na hindi ko maaaring talikuran. 2 bagay ang iyokong isumbat sa akin. Tatawagin akong duwag at pagsabihan akong walang utang na loob. Naiipit na ako sa labang ito. Tatapusin ko na lang to.